Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, matapos sabihing peke ang PDEA list, no? Lihim ni Gadon na ibinulgar ni Madam Maharlika. Nako, Gadon tinawag na puta. Yan po ang ating alamin mula po rito kay Showbiz Fanatics. Yan mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Showbiz Fanatics. Yan mga ka-review natin. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, di ba si attorney secretary na pala ngayon, no? Si Secretary Gadon po ay tila tumahimik, no? Pansamantala, pero ngayon nagbabalik mga ka-review natin, no? At eto nga, sinasabi niyang picky daw yung PDEA list na linabas niya, no? Madam Maharlika. At saka may revelation din sa si at Secretary Gadon about sa Chacha, no? Yan yung sinasabi niyang nagsasuggest po siya. Yan, isingit ko lang mga kababayan, no? Nagsasuggest po siya na yung term extension, no? Political provision ng Chacha. Yun po ang kanyang sinusulong mga kababayan, no? Huwag po nating kalilimutan na ang posisyon po ni Attorney Gadon, no? Kaya siya po ang secretary ng Poverty Alleviation, no? Maibsan ng kahirapan dito sa ating bansa. Yan, So ito mga kababayan, panoorin po natin at sama-sama nating pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Matapos sabihing fake news ang inilabas niyang PDEA list at tawagin pang patay gutom at gumagawa lang raw ng kwento para sa views, veteran vlogger na si Maharlika walang awang hinambalos ang suspended lawyer na si Attorney Larry Gadon. Ito ang pinakamainit na issue na pinag-uusapan ng ilan sa mga loyalista online nang sabihin ng Presidential Advisor in Poverty Alleviation na si Larry Gadon na wala raw katotohanan at for the views lamang raw ang ginagawa na ito ni Maharlika dahil wala na raw itong makain at patay gutom. Itinanggi rin ni Attorney Larry Gadon ang nasabing PDEA list at sinabing wala raw itong katotohanan. Ngunit sa kanyang recent vlog, hindi nagpapigil at binuwaltahan ora-orada ng veteran vlogger na si Maharlika ang poverty alleviation. Mga kababayan, secretary po ng Poverty Alleviation, sinabihan pong naghihirap, no? Parang hindi ka panipaniwala na lalabas po sa isang secretary para sa kahirapan, no? Na yung sinasabi ngayon ni Secretary Gadon, di ba? Advisor na si Attorney Larry Gadon. Sa kanyang naging recent vlog, ipinamuka ni Maharlika na si Attorney Larry Gadon daw ang patay gutom kesa sa kanya. Ibinulgar pa ng nasabing US-based vlogger na kung hindi pa magmakaawa si Attorney Larry Gadon noong 2023 ay hindi ito mabibigyan ng posisyon sa palasyo, kaya't ito raw ang maituturing na patay gutom dahil bukod raw sa kanya ay tila may isa pa sa kanyang pamilya ang nakapasok sa Presidential Communications Office. Dagdag pa ni Maharlika, tila pinapasahod raw ng taong bayan si Attorney Larry Gadon nang hindi bababa sa 300,000 pesos buwan-buwan. Tinawag rin ni Maharlika na tuta si Attorney Larry Gadon dahil kahit mali na raw at alam nito na hindi na tama ang nangyayari sa administrasyon, tila nagkikipit balikan at parang pipi at bingi ang nasabing veteran lawyer. Sa kanya ring nasabing vlog, tila binalikan ni Maharlika ang nooy pinaglalaban ni Attorney Larry Gadon na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Bakit raw tahimik ngayon ang Presidential Advisor in Poverty Alleviation sa usaping ito?
Narito ang full video ni Maharlika na pinakapinag-usapan ngayon sa social media ng banata nito si Atty. Larry Gadon nang sabihing peke raw ang inilabas itong PDEA list at tawagin siyang patay gutom matapos ang nasabing revelasyon ng well-known political blogger. Narito panoorin ang full video. Nung hindi pa po ina-appoint si Gadon, okay, yung anak niya, okay, yung anak mong si Alaris na may jowang yung jowa niya si Patricia Magistrado na in-appoint dyan na sa PCO, Presidential Communications, na kayo'y lumalamon kayo sa kaba ng bayan. Makakapal ang mukha nyo. Kayo yung mga patay tomguts. Ako, hindi ko kailangan isiksik ang sarili ko, magtrabaho sa bangag-bangag government para makalamon kayo na magpamilya. Ikaw at ang anak mo ay what? Nakikipag-kiss ass kay Lisa kahit ayaw kayong tanggapin noon. Political accommodation. Galit na galit nga ang anak mo noon dahil hindi ka pa ina-appoint last year. Gusto nyo nang magwala. Di ba pabalik-balik ka sa Malacanang? Ayaw ka sanang i-appoint kasi ayaw ni Lisa sa'yo. Dahil yung bunganga mo, ang sangkatulad niya. Pareho kayong masangsang ang pagkatao nyo mula loob hanggang labas. Pero yung pakikipagsabuatan mo to extend the term limits, you're not right at all because you are tuta. Ito, kung consistent ka sa pinaglalaban mo baga doon, gusto lang kitang gusto lang kitang igising. Okay, pagisingin sa yung jutak na tutulog-tulog. Okay, nasaan na yung mga drama mo noon na ang NAIA dapat maging palitan ang pangalan na Ninoy Aquino International Airport? Dapat pa sa atin yan, sa gobyerno yan, sa gobyerno, Eh bakit ngayon ibinenta na? Pina-privatize na? Eh bakit nga ka? You are not consistent sa pinaglalaban mo kasi you know what? Ikaw ay isang kiss ass. Ha? I-kiss ass para sa iyong personal vested interest. I have to show you video. So yan na nga mga kababayan, no, talagang binira na po. Ha? Binira na po itong si Atty. Gadon ni Madam Maharlika, no? Dahil nga po ba, tama po no? Dati kasi pinaglalaban talaga ni Gadon yung Manila International Airport, di ba? Pero ngayon tumahimik, ibebenta na nga lang yung mga karibin natin. Tahimik po itong si Atty. Gadon, mga kababayan. So maaari po, ito opinion lang maaaring hindi po pagsiservisyo talaga para sa taong bayan, no? Sayang, poverty alleviation pa naman sana ang pagiging sekretary, pero ano po bang kanyang nagawa o ginagawa patungkol po sa kahirapan natin, no? At sayang lang din kasi mukhang pera-pera nga lang mga kababayan, no? Hindi po talaga public service. Yung hindi sa puso, nasa puso, no? Parang nasa bulsa po ang kanilang serbisyo. Hindi po nasa puso. Bago natin dot-dotin ng bonggang-bongga, sinasabi kasi ni Gadon doon palangga na kaya daw ako, naglalabas daw ako nitong mga aking pasabog kasi daw gusto ko lang ng views. Okay? Gadon, natutulog ka ba sa pansitan? Ha? Ikaw manang-mana kay Lisa, yung mata mong butlog. Hoy, itanong mo kay Bobong Marcos. Okay? Diyan kaya, anong project mo? Ang project mo pa is BBM? Batang busog malusog o bongbong o bangag-bangag Marcos? Dapat palitan mo na yung tagline mo. Bangag-bangag Marcos. At ang sinasabi mo, Gadon, sabi ko magpa-cool-cool ako kasi naka-close tayo ng kliyente ngayon. Dapat mag-celebrate ako. Hindi ako magagalit. Okay ba? Nakapag-close deal tayo today. So, cheers! Okay, ngayon mga palaga. Gadon, na sinasabi mo, ako, si Maharlika, ay nagpapakalat o nag-expose dito ng mga fake documents para magkaroon lang ng views.
Nakakalimutan mo, natutulog ka sa pansitan na si Kuting ay ilang beses nagpa-interview sa akin. Eh, yun naman pala eh. 'Di ba? Yun naman pala na, tawag dito, na gusto ko lang ng views eh. Dapat doon palang inaway mo na ako. Nung in-interview ko yung boss mong bangag na bangag, inaway mo ako na gusto ko lang ng views. Excuse me. Ang views, kahit gustuhin mo, kung ayaw kang panoorin ng tao, hindi ka panonoorin. Kung nonsense ka, wala kang sustansya na katulad ng jutak mo, na jutang Genemes, eh, walang manonood sa'yo kahit maghubad ka pa, kahit tumambling ka pa, magpakita ka ng whatever, hindi ka panonoorin ng tao kung walang sustansya ang jutak mo. Okay? Bobokela kita. Okay? Sinasabi mo ako, what? Patay Tom Goods kasi mga palangga, wala daw kasi, nagbablog daw kasi wala akong makain. Okay, fine. Opinion mo yan. Pero kasi, like, sige, pagbigyan na natin siya. Ganon, gusto ko lang sabihin, magyabang tayong konti palangga. Yung mga patay Tom Goods, ito, dito ako kumakain kapag gutom na gutom ako, oh. Dali lang, dyan ako kumakain. Sa Monaco. Yan. Diyan ako kumakain gadon pag patay gutom na ako. Pag gutom na gutom ako, diyan ako kumakain. O, di ba? Alindog ko dyan. Ayan, may ano pa. Okay, sabi ko, ibalik. Nabubukayla tuloy ang aking mga hanash. Ayan. Oo. Sa Hotel Hermitage yan. Diyan ako kung lumalafang, ha? Okay? Just to prove a point, mga palangga. Okay, diyan ako kumakain pag nagugutom ako. At ito pa doon, ha? Kasi naaway mo ko eh. At diyan, sa Bali ako kumakain kapag pag nakakaramdam ako ng patay Tom Goods. O, di ba? Mga dramatization ng lola niyo. Hello? O, ayan. Yan ang mga nilalapang na mga patay goods. O, di ba? I miss Bali palangga. Oh my goodness. O, yan. O, tama na yung hanash. Okay. Tama na yung hanash mo, Inday. Okay. Alright, so okay lang, ganun talaga. Yun ang tingin niya sa akin, patay gutom. Eh, anong ano natin dyan? Kahit naman, you know what, sabi ko nga sa inyo, kahit ang tao, gumawa ka ng tama, kung anong isipin nila sa utak nilang bangag or pulboronic, wala tayong magagawa dyan. Ang tao, they can gurgur you in their minds if they want to. Kahit gaano ka gaganda, gaano ka kadyosa, kung ang jutak nila ay bangag, ang tingin nila sa'yo ay syongit na katulad nila, wala tayong magagawa dyan. So, hindi tayo makipagdebate. Kung yan ang tingin ng ano, hi Gemini, of course, darling. You know, social 101. Okay, let's talk about the presidential advisor position ni Gadon, diba? For poverty aggravation. Pinalala nyo. First, you have to know, mga kababayan, na yung posisyon ni Gadon ay gumagastos po tayo ng almost what sa sweldo niya. Ang na-research ni General is 270 plus daw, 1,000 pesos. But more or less, I will say 300 plus. Let's say 350 plus kickback, plus allowance and everything. So imagine nyo, you have to know mga kababayan, na kinreate yan ang kaniyang pwesto na bilang isang advisor para daw sa poverty. So yan mga kababayan, no, napakalaki pala ng sinisweldo ni Secretary Gadon dito po sa kanyang posisyon, no? Eh, mukhang sa sweldo pa lang po ni Secretary Gadon maghihirap na po ang bansa, no? Paano pa kaya matutulungan ng mahihirap? Dapat libre na lang yan kasi total yan naman yung pinili niyang posisyon, no? Kung talagang public service, no, yung kanyang gusto. Kung talagang yung puso niya ay para sa mahihirap, diba? Libre na lang yan, Secretary Gadon, ha? Napakalaki po, 250,000 to 350,000 a month, diba? Oo. Sana all. Aggravation. Kasi nga, lalong lumala ang mga bata nyo ba, mga anak nyo ba sa eskwelahan, nagbusog-busog, batang busog malusog, o bangag-bangag Marcos tayo ngayon, mga palangga. Alright? Ngayon, mga hitad,
Just to give you a little background, kung paano pagkakilala ko kay Vovong Gadon, maliban sa na-disbar siya, may record ka ng disbarment, dahil hindi mo ginagamit ang jutak mo, ay sorry ka na lang. Okay, sige. Nung hindi pa po ina-appoint si Gadon, okay, yung anak niya, okay, yung anak mong si Alaris na may jowang yung jowa niya si Patricia Magistrado na in-appoint dyan na sa PCO, Presidential Communications, na kayo'y lumalamon kayo sa kaba ng bayan. Makakapal ang mukha nyo. Kayo yung mga patay tomguts. Ako, hindi ko kailangan isiksik ang sarili ko magtrabaho sa bangag-bangag government para makalamon kayo na magpamilya. Ikaw at ang anak mo ay what? Nakikipag-kiss ass kay Lisa kahit ayaw kayong tanggapin noon. Political accommodation. Galit na galit nga ang anak mo noon dahil hindi ka pa ina-appoint last year. Gusto nyo nang magwala. Di ba pabalik-balik ka sa Malacanang? Ayaw ka sanang i-appoint kasi ayaw ni Lisa sa'yo. Dahil yung bunganga mo, masangsang katulad niya. Pareho kayong masangsang ang pagkatao nyo mula loob hanggang labas. At ikaw, Gadon, ulit-ulitin ko mga kababayan, ha? Ulit-ulitin ko, June 30, inauguration ni Kuting, upuan pa lang, seat pa lang, inaagaw nyo na. Imagine niyo, seat pa lang, ibig ko sabihin pala, upuan pa lang doon sa table, inagawan na ako ng magandang spot. Hoy, Gadon, doon pa lang, sukang-suka na ako sa'yo. Dahil sabi ko, upuan pa lang, inaagaw nyo. How much more yung mga pagkain ng mga bata? Baka patalikod, gumaganon-ganon ka, ikaw yung patay tomguts. So yun na nga mga karibin natin, binulgar na nga ni Ma'am Maharlika itong Secretary Gadon, no? Mukhang lumalabas dito sip-sip po itong si Gadon mga karibin natin, ha? Yun po ang gustong parating sa atin ni Ma'am Maharlika, no? Ay biruin mo, upuan pa lang, inaagaw na. Paano pa kaya yung, di ba? Kaban ng bayan na para sana sa mga mahihirap. Hoy, kayong mga tayong mahihirap. Kino-call out po lahat ng tayong mahihirap. Kasama na po ako kasi mahirap din naman tayo mga kabayan, no? Tayo ba'y nakakuha na or something na may natanggap na dito kay Secretary Gadon, no? Kasi mahihirap naman tayo. Ano bang proyekto ni Secretary Gadon para sa atin, ha? May naririnig po ba kayo? Para maibsan naman ang kahirapan, no? Sa ating bansa. Posible kaya, mga kababayan, na trabahuin ni Secretary Gadon yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Di ba? Kasi di ba, yan isa nagpapahirap sa ating lahat, eh. Ha? Pwede kaya yun? Pwede niya pa kayang pakialaman yun? Kaysa pakialaman niya yung tsa-tsa. No, pakialaman niya yung presyo ng mga bilihin kasi apektado po ang mahihirap dyan. Tayong lahat. Well, anyway mga kababayan, no, ano man po ang inyong opinion, reaction or kritisismo sa video ito, comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyo pong nararamdaman, opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.